Hello mga kaspart, kamusta kayo? Sa bigla mga kaspart, pag-uusapan natin ng ang mga sinyal sa dapat ka nang sumuko sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsuna po tayo at muli, be inspired! At ang unang sign sa dapat ka nang sumuko sa isang lalaki kapag apektado na ang mental health mo. Yes, Max po yun ang unang senyales dyan. Alam nyo mga kispart, seryosong bagay yan. Dahil sa dami ng problema, pagsubok sa buhay, kung minsan para bang nagkakaproblema ang pag-iisip ng isang tao dahil sa paghihirap na dinadanas niya. At ang isa pinaka, talagang nakakapagdulot ng mental health sa isang tao ay ang problema sa pag-ibig. Talaga namang ka-inspired. Maraming ganyan. Dahil sa pag-ibig, sisiraan ang bayan. Dahil sa pag-ibig, nakakagawa ng masama. At ang pinakamatindi pa, nagagawa niya ng masama ang sarili niya. Kahit pa ang pamilya niya, ka-inspired. Talaga naman kapag ganyan na ang dinaranas mo o ng isang taong kilala mo, dahil sa pag-ibig ay na para bang nasisiraan na o hindi na tama yung ginagawa niya, para bang may problema sa pag-iisip, ay talaga namang ka-inspired sa mga signs sa dapat ang sumuko sa isang relasyon. Alam niyo mga ka-inspired, hindi naman masama magmahal. Dapat naman talagang ipaglaban ang pag-ibig at ang relasyon na pinakaingatan. Pero kung sobra-sobra na at sobrang nahihirapan na kayo, pati ang pag-iisip nyo, para bang nag-iiba ka na, hindi ka na tulad ng dati, iba ng takbo ng utak mo, para bang ano ka na, para sabihin natin nakikita na sa iyo yung mga sinyales na malapit ka nang masiraan talaga dahil sa pag-ibig, nababaliw ka na talaga namang ka-inspired, sumuko ka na upang di pa mahuli ang lahat, sapagkat lagi mong tatandaan na hindi pa katapusan ng mundo kung sakali man na susuko ka sa ganyang klaseng lalaki. At kung mahal ka niya, hindi niya hayaan na mahantong ka sa ganyang kalagayan, ka-inspired. So yun sa mga signs na dapat ka nang sumuko sa isang relasyon sa isang lalaki, sapagkat ka-inspired, pati ang iyong pag-iisip o mental health ay talagang na isa sa alang-alang mo na. At ang pangalawang signs mga ka-inspired, talaga naman dapat ka nang sumuko sa isang lalaki kapag ikaw na lang ang lumalaban. Yun ang pangalawa, ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, sa isang relasyon, dapat talaga lagi niyong maisip at malaman na palagi pa rin merong pag-asa kung nakikita mo na parehas pa kayong lumalaban. O nakikita mo pa ng potensyal na lumalaban pa rin siya kahit papaano. Pero huwag kayong magtanga-tangahan, huwag kayong maging manhid at martir, ka-inspired. Alam ko na alam nyo na kapag ang isang lalaki ayaw na talaga sa inyo at ikaw na lang talaga ang lumalaban, alam kong malalaman mo yon. Kaya ka-inspired, huwag mong lokohin ang sarili mo. Kapag alam mo na ikaw na lang ang nagmamahal, ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ka-inspired ang gumagawa ng lahat para maging okay kayo pero yung lalaki, wala nang pakialam sa'yo. At talaga namang matagal ng panahon na walang pakialam sa'yo. Palagi kang tinitiis, wala siyang pakialam sa'yo. Talaga namang ka-inspired. So yun sa mga signs na dapat ka nang sumuko dahil magkakaroon ng katuturan at magandang resulta ang ginagawang pakikipaglaban kung ipinaglalaban ka din niya. Baka sabihin ng iba, ka-inspired kasi ako yung nagkamali, ako yung nagkasala. Talaga namang ka-inspired kahit na. Diba? Kung nakikitaan mo na pwede ka pa rin niyang patawarin, bakit? Diba? Pero kung nakikita mo na nilalayuan ka na niya, pinagpalit ka niya sa iba, meron siyang bago, tatabuyan ka, ayaw talaga sa'yo, magtira ka ng respeto sa sarili mo. Diba? Signs siya na dapat ka nang sumuko kapag ikaw na lang ang lumalaban, ka-inspired. At ang pangatlong signs, Max, na dapat ka nang sumuko sa isang lalaki kapag sobra talaga ang panloloko niya sa'yo. Yung pangatlo, ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, merong isang nagpa-coaching sa akin, tatago ko lang sa pangalang Jana. Alam niyo mga ka-inspired, ginawa niya rin ng lahat para sa partner niya, pero paulit-ulit pa rin siyang niloko. Ginawa niyang lahat, talaga namang di siya kaagad sumuko, pero dumating ang pagkakataon na nahirapan siya talaga at parang siya na mismo ang nakapagsabi sa kanyang sarili na ayaw niya na. Alam niyo, lahat tayo nagmamahal, lalo ng mga kababaihan, pero lahat din tayo may limitasyon. Pagka sobra ka ng niloloko, minsan ikaw lang talaga yung susuko. At sa iba dyan, na talaga namang napaka-ibay nyo, ulit-ulit na kayo niloloko, hindi man nagbabago, napatawad nyo, ulit na naman, mag-isip-isip ka. Lagi kang magtira ng pagpapahalaga sa sarili mo, hindi ka niya pinapahalagahan kung paulit-ulit siya. Ibig sabihin, hindi niya pinapahalaga ng pangako niya sa'yo. Hindi niya pinapahalaga ng iniisip ang nararamdaman mo. Wala siyang pakialam talaga sa'yo. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Nung unang nahuli mo siya,
Dapat doon pa lang nag-isip-isip na siya at nagbago na. Pero paulit-ulit niya pang ginawa sa'yo. Palagi siyang nanloloko sa'yo, ng bababae, at gumagawa ng kalokohan. Kapag ganyan ka inspired, tumulad ka kay Jana. Yung pinoching ko talaga namang pinaglaban niya ang sarili niya. At nanindigan siya na ayaw niya na talaga. At ngayon, masaya na siya sa piling ng iba. Doon sa lalaki na talagang nagmamahal sa kanya, handa siyang ipaglaban. At ang pang-apat na signs mga ka-inspired na dapat ka nang sumuko sa lalaki kapag nawala na ang tamis. Yun ang pang-apat ka-inspired. Yung mga ka-inspired kapag ka sa isang relasyon ay wala nang sabi nating spark o wala nang tamis. Talaga naman puro pait at puro paghihimagsik na lang ng damdamin, puro sakit na lang nararamdaman nyo. At lagi na lang kayong nagbabastusan at di na kayo nagre-respetuhan, nagkakapahiyaan pa kayo at nagmumurahan pa. At ang pinakamatindi sa lahat, nagsasakitan kayo at yung iba sa inyo may mga anak na nadadamay pa yung mga bata ay ka-inspired. Pagka ganyan, wala na talagang tamis, huwag nyo nang pagpilitan pa. Matagal nyo na siyang pinaglaban. Lagi na lang pa rin, wala pa rin pagbabago. At palagi ka pa rin nasasaktan. Diba? Minsan, sa isang relasyon, ginawa mo ng lahat. Sa isang relasyon, ginawa mo ng lahat, pinaglaban mo na, binigay mo lahat, di ka sumuko. At naghihintay ka ng mahabang panahon, umasa ka na magbabago siya. Pero, hindi pa rin. Dumating ng araw na ikaw na mismo ay nakaramdam ng kawalang pagmamahal sa kanya. Hindi ko kayo masisisi dahil ang isang babae o isang lalaki, kapag ginawa niyang lahat sa isang relasyon, pero binabaliwala siya, paulit-ulit siyang sinasaktan, niloloko, darating ang araw, mawawala talaga ang pag-ibig mo sa partner mo. Dahil, parang naging ka na, nadala ka na, o sumobra na siya. Alam niyo, isang araw, mawawala na kayo ng pag-ibig sa kanya. Dahil sa pinaggagawa niya sa iyo, at mawawala ka ng paki sa kanya. At karamihan sa mga nangyayari sa ganyan, saka lang naghahabol yung lalaki, yung partner nila, kung kailan huli ng lahat, kung kailan hindi na siya mahal ng babae. Kasi yung babae sumuko na, nawala ng pag-ibig sa kanya dahil sa pinaggagawa niya. Wala nang tamis ka-inspire. Sa mga signs na dapat ka nang sumuko sa relasyon. Pag wala ka na talagang, o nakikita mo na puro hinanakit na lang ang nangyayari sa inyo at wala talagang pag-asa. At ang panglimang signs mga ka-inspired na dapat ka nang sumuko sa lalaki. Kapag alam mong dapat ka talagang sumuko, yun ang panglima ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, karamihan sa inyo, sa mga kababaihan, alam nyo namang dapat na kayong sumuko pero di nyo pa rin ginagawa. Alam ko talaga ka-inspired na nagmamahal kayo at baliw kayo sa kanya, aminin nyo man o hindi. At marami na kayo naibigay, na-invest at nangihinayang kayo sa relasyon, sa panahon, sa lakas at sa lahat ng nabigay mo. Pero ka-inspired, sabi ko nga sa inyo, palagi mo pa rin isipin ang sarili mo at lagi mong isipin ang kinabukasan mo. Lahat ng bagay may katapusan, lahat ng bagay may limitasyon. Kaya naman ka-inspired kapag sukdulan na ang ginagawa niyang pananakit sa'yo, panloloko, at sobra na siya sa mga ginagawa niyang kamalian sa'yo. At para bang hindi na pagmamahal ang pinaparamdam niya sa'yo, wala na siyang respeto sa'yo at pagpapahalaga sa'yo. Palagi kanyang pinapabayaan, yung iba pinapahiya pa sa inyo, palaging sinasaktan, pinapaiyak. Ka-inspired, alam mo na dapat ka nang sumuko, pero hindi mo pa rin ginagawa kasi nga martyr ka at masyado kang marupok sa kanya. Tatanga-tanga ka at talaga namang ka-inspired. Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Hindi mo ba deserve yan? Hindi mo ba deserve ang tunay na pagmamahal? Deserve mo bang lagi masaktan? Ka-inspired. Pinaglaban mo na siya, pero di niya na-appreciate ang ginagawang pakikipaglaban para sa inyong relasyon, mag-isip-isip ka. Huwag laging puro puso, gamitin mo ang utak mo. Alam niyo mga ka-inspired ang mga lalaki, talaga naman kapag pinaglaban mo yan, talaga namang may mga lalaki na deserve nila na patawarin. May mga lalaki na deserve na mahalin. May mga lalaki na deserve ipaglaban. Pero hindi lahat. O kung mga ka-inspired, ganoon din sa babae. Hindi lahat ng babae deserve ipaglaban. Kasi yung ibang babae, may ugali rin at manloloko din. Kala nyo, lalaki lang ang manloloko? Pati babae, lalo sa panahon ngayon, manood kayo ng Rapid Tulpo, puro babae yung nirereklamo. Ka-inspired. So sa mga signs na dapat ka nang sumuko sa lalaki kapag talaga namang ganyan na ang sitwasyon. At ang pang-anim signs mga ka-inspired na dapat ka nang sumuko sa lalaki kapag palagi kanyang sinasaktan physical, yan ang pang-anim ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag kasi sa relasyon ay palagi kanyang sinasaktan, sinubugbog, talaga namang nalalatayan yung katawan mo, nagkakapasa ka, nagkakasugat-sugat ka at nagbubugbog ka dahil sinasaktan ka niya palagi, talaga naman ay dapat yung
mag-isip-isip. At kung sobra na, di siya nagbabago, pinabarangay mo na lahat, pinapulis mo, nareklamo mo, napagalitan na siya, lahat-lahat na, talaga namang nananakit pa rin, sumuko ka na. Dahil alam niyo mga inspired, wala eh. Gusto mo ba ganyan na maging buhay mo? Ka-inspired, mahal ko siya. Ka-inspired, di na ako makakita ng tulad niya. Ka-inspired, siya talaga yung iniibig ko eh. Siya yung first love ko. Ka-inspired, talaga naman yung lalaki yung kahit sinasaktan ako. Malaki yung pagkabaliw ko dyan. Sige, iisin mo yung sakit ng katawan habang buhay Okay, inspired, mag-isip-isip ka. Palagi ko sinasabi sa inyo na kapag kaganyan, ay paglaban mo ang sarili mo. Dahil hindi yan matututo kung hayaan mo na palagi lang sinasaktan. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Diba pag talagang di nadadala, wala mo na gagawin mo. Pag hiwalay ka dyan, maraming lalaki dyan. Kaya hindi ka sasaktan. Diba? Hindi mapanakit. Ka-inspire. Sa isang mga signs na dapat ka na sumuko sa relasyon. Kapag palagi kang sinasaktan, physical, ka-inspire. At ang pang-pitong signs, mga ka-inspire, na dapat ka nang sumuko sa lalakis. Kapag hindi ka na talaga niya kayang respetuhin ng pang-pito, ka-inspire, pinakahuli. Palagi ko sinasabi sa inyo. Palagi ko sinasabi sa inyo na kapag walang respeto, walang pagmamahal. Kung di ka niya kayang respetuhin, di ka niya kayang mahalin. Lagi yung tatandaan yan. Diba? Paano mo mamahalin ng isang tao na hindi mo kayang igalang? Paano mo mamahalin ng isang tao na hindi mo kayang respetuhin? Mag-isip ka. Hindi po ba ka-inspired? Kung mahal mo ang isang tao, malamang sa malamang, kahit pa paano respetuhin mo yan. May mga pagkakataon na nagkakamali ka, pero respetuhin mo pa rin yan kasi mahal mo yan eh. Pero kung talagang hindi ka na niya nare-respeto, para bang wala siyang pakialam sa nararamdaman mo, kahit mapahamak ka, mapahiya ka, umiyak ka, masaktan ka, at talaga namang ka-inspired, lagi niyang ginagawa, pinapakita sa'yo yan, wala siyang respeto at paggalang sa'yo, mag-isip-isip ka dahil wala nang pagmamahal. Yung doon pa lang sa sinasaktan ka niya, binubugbog ka niya, wala na siyang respeto. Diba? Sinasaktan ka, physical, emotional, pati yung mental health mo, wala siyang respeto talaga sa'yo. Diba? Hindi ka niya mahal talaga. Kasi kung mahal ka niyan, hindi ka niya sasaktan. Isipin niya ang kalagayan mo, isipin niya ang kahihiyan mo, isipin ka niya, talaga namang magbabago siya. At di niya nagagawin ng mga mali niya para sa'yo. Opo, mga ka-inspired, yun ang tunay na pag-ibig. Baka sabihin niya, ka-inspired, parang sa pelikula ko lang nakikita yung tunay na pag-ibig. Parang sa nobela lang. Parang sa TV lang, parang sa teleserye lang, parang sa movie lang, yung tunay na pag-ibig ka-inspired. Pero din tunay na pag-ibig sa personal. Pagmasdan nyo yung mga matanda na, di ba? Hanggang ngayon sila pa rin. Kaya, di ba? Malamang sa malamang, marami yung mga matatanda, lolo at lolo, malamang sa malamang, marami rin silang pinagdaan ng pag-aaway noon. Pero nagpasan nila yon dahil isa sa kanila o silang dalawa ay nag-adjust at nagsikap na magbago para sa isa. Diba? Baka sabihin ba kayo, di pa pag nagmahal ka, hindi mo siya dapat baguhin, dapat hindi ka magbago para sa kanya, depende. Yun ang sagot ko doon. Pag yung isang lalaki nananakit, di ba dapat baguhin yon? Mamahalin mo ba yung ganon? So depende yan. Diba? Ganun yung kayo pa. Dapat maintindihan niyo yan. Sa mga bagay dapat mong isipin, sa mga signs na dapat ka nang sumuko sa isang relasyon o sa isang lalaki kayo pa. Sa mga speed lang po na maraming salamat po mga ka-support sa pagtapos po ng vlog na ito. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-support at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Maraming salamat mga ka-support sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise. Paki-message lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile ko at FB ko, at pakichat na lang ako kung mismo magre-reply at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-support, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!